Now, let's proceed to modify the limits of debate and to postpone definitely. So, I hope that you are comfortable sa imong gilingkuran or sa imong gihigdaan karon. Never matulog ani nga discussion. So, for today or tonight, kung kanus amin mo nigitan nga video, I will be your reporter. My name is Luella Maurice Yuhutuhud. Imagine na gininyo nga na usa ka meeting na dahan kaayo gustong mo storya. Marag walay kahumanan ang diskusyon. Nayuban na taas kayo mo explain, taas ang uban sig balik-balik. Yung uban, wala na gid ka storya. Tas naapad gyud gusto mo dungag og oras kay dili enough ang time sa pagdiscuss sa usa ka butang. So unsa man ang atong buhaton? Unsaon para mosulbad ni siya? Mao na dayon diri mosulod ang modify the limits of debate. According to Orindaen, naa ni siya two purposes. First is limiting debate. This means a limiting time for discussion in a pending question. And second is to extend limits of debate. This refers to remove standing restrictions in order to allow more time for discussion on the pending question. So, unsa man ni siya, no? Kana siya nga motion to modify the limits of debate, mura na siya time control button, no? Sa usa ka discussion. Pwede na to siya ma-compare ana. Kaya pwede na to limitahan or extend ang oras sa pagsulti or oras or minutes. I mean referring to a time. And then limitahan na to or extend pila ka tawo ang pwede mo speak or pila ka speeches, no? Kada side. So example para klaro, no? So nay mo ingon na I moved to limit debate to 5 minutes per speaker and only 2 speakers per side. So, diring apart, na ay 5 ka minutes ra pwede mo talk ang usa ka tawo. And then, kada side is na ay 2 na pwede mo speak. Diba? So, nganong importante din to modify the limits of debate. Aron dili maabtan og ugma ang discussion, diba? Para pod fair tanan tao nga na chance mo speak og aron pod na pas-pas ta mag-decide. And for the extend the limit of debate is para pod kailangan og mas mahaba-haba na time para naay thorough debate ba? Kailangan pa i-extend ang time. So, unsay mahitabo if ang motion is being carried? So, time for discussion kay pwede siyang shortened or extended depending on what was proposed. Pero, unsaon man if ang motion kay rejected? Well, original time of debate stays the same. Meaning, wala gid siya nagbago. Wala na limit or na-extend ang pagdebate. But, it can try again later if something changes or someone can propose it again. So, as you can see in the PPT, mo na siya ang procedure sa limit of debate. And procedure sa limit of debate. The second one is the extend the limit of debate. Mo na yung procedure, no? For example. And also, naapoy basic rules, no? Kaning modify the limits of debates. So, yes. So, if imong limitahan or extend ang debate, ang maapektuhan raani kay ang current topic nga gidiscuss. Pwede pod na ma-apply sa related motion like amendments nga connected sa atong topic. So, katong mga rule like pila ka minutes, pila ka speeches, kano sa mahuman is magdugay ra to siya during that meeting. Next meeting, mag-set na sad mo. So, kanina motion, if need siya og formal vote to pass, pero in practice, it is decided by the general consent. Imagine na amoy discussion pero hulang pag-time. Kinahanglan pa ang more information, na apay mas important ng unahon. So instead nga pala ninyo karon, inyong buhaton kay
i-postpone definitely. Say the magic word. I-postpone na yan. Well, kidding aside. Well, ang meaning na is, i-delay ang discussion sa usa ka motion. Pero naagit specific time kung kano saan ninyo balikan. So, dili siya mawala ha, gi-move lang siya sa future. So, for example, na-propose nga mag-school event ta next month. Pero, walang pagplano, wala pa'y budget, busy pang tanan. So, na-moingon, I move to postpone the motion until the next meeting. Meaning, dili ninyo hisgutan karon pero balikan ninyo sa susunod na meeting. So, mura na magplano mo nga mga lingkog dagat, di ba? Well, mura gyapon na siya og assignment ni mga dili pa nimo buhaton karon. So, instead nga ignore, imong buhaton kay, buhaton na ako ni Ogma. So, wala nimo gi-cancel, gi-reschedule lang nimo. Pero napod ko'y gusto i-clarify ha, na lahi ang postpone definitely and postpone indefinitely. So, si postpone indefinitely kay, dili na balikan, murag ikaw. Ay, kidding aside. Postpone definitely kay balikan sa specific time. So, para mas makita no ang kalaian sa lay na table and postpone definitely, gamitan nato siyang Venn diagram. So, mo ni siya ang resulta. So, napay mga restrictions ang postpone definitely. Dili pwede i-postpone og dugay kaayo. Pwede ra i-delay hangtod sa sunod na regular meeting or sunod sa parehas nga convention. Kung maabot sa punto nga olihin na kaayo para lihukan, dili na siya pwede. According to Orinday na siya ha, dili pod pwede nga i-postpone sa special o adjourned meeting kung walay plano. Kinahanglan na nakaset na daan o official ang maong meeting. Kung walay klarong plano, dili pwede dito ibahin ang question. And dili pod pwede i-postpone tanan at once. Dili pwede mingon nga i-postpone nato ni tanan. No, tanang reports or unfinished business, kinahanglan tag sa onog postpone ang matag item sa sakto nga order. So, a question may be postponed either general order or special order. Pero unsa may kalahian sa duha? Pag mingon tag general order man gud kay, usa ni siya nga topic nga gi-postpone sa sunod na meeting. Pwede na siya oras or wala. Mohulat ra siya sa iyang turn before hisgutan. Og majority vote lang ang kailangan. General order no. Kung kanusa man din siya pwede hisgutan. No. Kung niabot ang oras og wala na ilaing ginisgutan, meaning settle na, pwede na hisgutan tong general order. Kung naapay ginisgutan, so hulaton pa dapat mahuman, no? Ayan, na siya pahisgutan. So, kung walay exact time nga giset, mabutang siya sa unfinished business. Mga wala pa nahuman. Usually, siya ang pinaka-last item sa listahan. Og, kung wala gyapon nahuman, no? Dadon siya sa sunod na meeting, og mahimo na siyang first item under sa unfinished business. Pag may special order, yan topic nga gipospon, topic siya nga gipospon, pero na exact time. And then, pag-abot sa oras, siya gyud ang unahon. Meaning, priority gyud ang special order. For example, mayingon og 3 p.m., di ba? So, pag-abot ng 3 p.m., kung unsa man naghisgutan, undangan na siya. Kay, dito musulod, tong inyo ang gisabutan nga. Pagtakna na nga oras, muna na yung pagasabutan. So, for special order, 2/3 votes ang kailangan. Ginaputol sa special order, no? Yang ginaputol ang sa unsa nga ginasgutan para siya ang unahon. So, na-exception gyapon di as a special order. No? Dili niya maputol ang adjournment or pag-end sa meeting ug ang recess. Muna exception niya. So, naapod tayo precedence of orders of the day. Na diri gibutang ang special order always takes precedence over a general order.